Jake Ejercito, ibinandera ang fan na nabuntis niya sa panaginip. Labas po ako dyan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Tawang-tawa ang maraming netizens at fans sa latest social media post ng aktor na si Jake Ejercito. Umagaw pansin kasi sa aktor ang kwelang post ng fan na ang Facebook name ay Jel Templo Villalaba. Ibinandera pa nga yan ni Jake sa pamamagitan ng isang screenshot kung saan mababasa na naloka ang kanyang fan dahil nabuntis niya umano ito sa panaginip. Hype na panaginip yan, panimula ng FB user, chika pa niya. Bakit ba laging artista? Kanina naman nabuntis ako ni Jake Ejercito. Makikita naman sa caption ni Jake ang kanyang reply sa fan na ang sabi ay, "Labas po ako dyan, Miss Jel. Tahimik po ang buhay ko," giit pa niya. Tawang-tawa naman dyan ang maraming netizens at sinakyan pa ang biruan ng dalawa. Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section. "Oh my G, magkakaroon na ng kapatid si Ellie. Dami kong tawa. Napakaswerte naman niya sa panaginip. Daming mapapasa na all. Kailangan mapanagot si Jake Ejercito dyan with laughing face emoji. Hindi pala ako nag-iisa, hihi. Sa sobrang fake pagka-fan kay Jake Ejercito, ikasama na sa panaginip ko. Sana ako na next mabuntis ni Jake Ejercito sa panaginip, Chari." At sa kabilang banda naman, Alden inialay ang movie nila ni Catherine at Sparkle World Tour sa mga OFW. Saludo at proud na proud ang Asia's multimedia star si Alden Richard sa lahat ng mga OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay. Karapat-dapat lang daw nabigyan ng pagkakakilala ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo na itinuturing ngayong mga bagong bayani. Kaya naman inialay ni Alden sa lahat ng OFW ang pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye, ang sequel ng blockbuster movie nilang Hello Love Goodbye mula sa direksyon ni Cathy Garcia. Bukod dito, excited na rin si Alden para sa Sparkle World Tour kung saan makakasama niya sina Joldy Ann San Jose, River Cruz, Isko Moreno, Kim Chan, Jillian Ward, Roro Madrid, Bianca Umali, Bitong at Sumaya at Bubay. Hahataw si Alden sa Sparkle Goes to USA concert sa August 9 sa City National Grill of Anaheim, California at sa August 10 naman ay nasa San Francisco, California sa South Francisco High School Auditorium sila. Sa August 11, babalik ng Calgary, Canada si Alden kasama si Bubay para sa Southview Alliance Church Show at sa August 17 naman ay nasa Toronto, Canada sila. I really look forward to show like this. It has been a while since my last international show with GMA. So excited to be in those concerts. Medyo marami nga sila, medyo sunod-sunod sila. Makikita niyo po, August 9 to 11. Tinalon-talon ko po yung United States to Canada. Saad ni Alden sa nakaraang media conference ng Sparkle World. At sa kabilang banda naman, Alden inialay ang movie nila ni Catherine at Sparkle World Tour sa OFW. Saludo at proud na proud ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa lahat ng mga OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Karapat-dapat lang daw na bigyan ng pagkikilala ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang panig ng mundo na ituturing ngayong mga bagong bayani. Kaya naman, inialay ni Alden sa lahat ng OFW ang pelikula nila ni Catherine na Hello Love Again, ang sequel ng blockbuster movie nilang Hello Love Goodbye mula sa direksyon ni Cathy Garcia. Bukod dito, excited na rin si Alden para sa Sparkle World Tour kung saan makakasama niya sina Jolly Ann San Jose, River Cruz, Isko Moreno, Ken Chan, Jillian Ward, Roro Madrid, Bianca Umali, Bitong Sumaya at Bubay. Hahataw si Alden sa Sparkle Goes to USA concert sa August 9 sa City National Grill of Anaheim, California at sa August 10 naman ay nasa San Francisco, California sa South San Francisco High School Auditorium sila. Sa August 11 naman, babalik ng Calgary, Canada si Alden kasama si Bubay para sa Southview Alliance Church Show at sa August 17 naman ay nasa Toronto, Canada sila. I'm really looking forward to shows like this. It has been a while since my last international show with GMA.
So excited to be in those countries, medyo marami nga sila. Medyo sunod-sunod sila. Makikita niyo po sa August 9 to 11, tinatalon-talon ko po yung United States to Canada. Saad pa ni Aldin sa nakaraang media conference ng Sparkle World Tour. Exciting kasi yung objective naman talaga namin whenever we do shows like this to really enjoy and bring the Philippines to our global Pinoys abroad. Sabi pa ng Kapuso superstar bukod sa US, naka-schedule na rin ang Sparkle concert sa Tokyo, Japan, kung saan makakasama nga ni Aldin, sina Raver, Julian, Roro, Bianca, Ken at Jillian Bibitong. Sabi pa ni Aldin, I think we really should consider our OFW, our kababayans abroad na rin heroes, kasi the sacrifice that they have made for them to be in that country. Malayo ang pamilya to earn a living to sustain their family here in the Philippines. Kaya sobrang meaningful sa akin that I was able to portray a role ng isang OFW because I can relate more to them, so I can be more of the service to them in terms of entertainment. Sa iba na pambansang babe. At sa kabilang ba't Rafael Rosal matagal ng kasal sa long-time jowa? Inamin ng Kapuso aktor na si Rafael Rosal na matagal ng ligid sa kalaman ng Madlang People ay matagal na siyang kasal sa kanyang long-time girlfriend na si Valerie Chia. Ang kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong Huwebes, June 27. Proud na inihayag ni Rafael ang kanilang civil ceremony na ginanap sa kanilang tahanan sa New Manila, Quezon City noong April 20, 2020. It's a tough job, pero it's something we decided noong 2020. We signed the papers just between us noong April 20, 2020, saad pa ni Rafael. Matapos ang pag-amin ay nausisa ang aktor kung balak na ba nilang mag-anak. Maybe in 2 years, sagot naman ni Rafael. Sa ngayon raw kasi ay ini-enjoy pa nila ang buhay mag-asawa, ang pagsasama ng sila palang dalawa. Ibabahagi na rin ni Rafael ang dahilan sa likod ng napili nilang pizza ng pagpapakasal. It's a special date, a special number for us. Nagkataon lang talaga na nagka-COVID at pandemic noong time na yon, but we decided to still push through the wedding. All the way up to April, naka-on pa rin yung wedding invitations until we decided mid-April to cancel na talaga. Nakamas na lahat, extreme lockdown. Hindi na namin itinuloy yung ceremony, but the signing of papers itinuloy namin. Kwento pa ni Rafael, nagplano naman sila na magkaroon ng wedding ceremony para sa mga mahal nila sa buhay. Eventually, na-realize namin yung ceremony is for everyone, for us. We're happy the way it is talaga. So I think we owe din pakain, sabi pa ni Rafael. Ibinahagi rin ng aktor kung paano niya nalaman na si Valerie na ang kanyang dawan at ang babaeng bet niyang makasama habang buhay. Say pa ni Rafael, sinabi ko kasi dati na parang it used to be so